Masayang araw po, mga ka-PL. Aba, pag-usapan po natin si Yorme Isko Moreno, mga kababayan, kasi siya po ang hot topic ngayon sa social media, mga kababayan. Aba, nagkalat po ang mga video niya sa Facebook. Gawa nga nang na-interview itong mama na ito ng mga banateros sa programa po nilang Vox Populi. Pero kaklaruhin ko lang po, mga kababayan, ako po'y hindi anti-isko. Okay? Hindi rin po ako maka-isko. Klaro! Di hamak lang po na mas may nagawa itong mama na ito sa Maynila kaysa naman doon sa nagdaang alkalde na si Lacuna, mga kababayan. Parang nagsisisi po yata ang mga taga Maynila nang binoto nila si Lacuna. Di umano, wala daw nagawa itong aling ito. Pero, ang hindi ko lang po nagustuhan sa mga sinabi ni Isko sa interview niya sa Vox Populi, mga kababayan, parang, alam niyo ho yung pilit niyang pinagtatakpan si Bongbong Bangag, mga kababayan. Sinabi niya pang chismis lamang di umano ang balibalitang sangkot si Junior Bangag sa korupsyon sa flood control project. O, chismis lang daw, mga kababayan, sabi ni Isko. O eto po ang video. Okay, pero pasintabi po muna sa mga kaibigan natin dyan na mga maka-Isko, ha, mga kababayan, mga kaibigan. Pasensya na, ito po sarili ko lamang pong opinyon. At kung anuman ang mga masasabi ko, karapatan ko po siguro ito. Di po ba? O ito na, simulan na po natin, mga kababayan. Ang sabi ni Yorme Isko, ayon po sa pagtatanong ng mga banateros. O ito. Ang mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun eh, chismis yun eh. Ayan. Parang showbiz ang dating. Diyan pa lang ha. Chismis lang daw. Mambira naman. Chismis lang. Kayo talaga. Masyado tayong nagpapaniwala sa sinabi ni Saldico. Yorme Isko, talaga ba? Paano niyo po nasabi na chismis lang yung kay Bongbong Marcos sa pagkakasangkot niya sa flood control scam na yan? Di ba gayan dami na pong kumanta, Mayor Isko? Hindi niyo po ba napanood ang 18 Marines na isa sa mga nagsasabing nakapag-deliver sila ng maleta sa bahay mismo ng presidente natin na ang tumanggap pa nga di umano ay si Sandro Marcos at maya-mayang kaunti dumating ang mag-asawang Marcos kasama si Lisa Marcos o mag-asawa nga. Hindi po ba sapat sa inyo yon, Yorme Isko? Chismis pa rin po ba yon? Samantalang ang 18 Marines mayroon pong joint affidavit. Mabigat yung joint affidavit na yan. Hindi po kanya-kanya kundi joint. Isa sa pinakamabigat yan. Maliban pa sa 18 Marines, si Saldico, nagsabi rin. Chismis pa rin ba, Yorme? Tuloy. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Wala ha. Wala daw siyang makita na itutusok kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Sabi ni Yorme Isko. Aba kami, napakarami po. Pero sabay bawi. Sabay bawi. Sa ngayon. Sa ngayon. Pero, noong mga nakaraan, panay ang banat niya kay Bongbong Bangag, mga kababayan. Tapos,
makita natin siya na madalas silang magkasama ni Bongbong Magag, o eto na yung kanyang mga litanya. Nag-iba na po ang orasyon. Nabigyan din kaya ito ng liriko? Para yun ang ikakanta niya kung sakasakaling matanong siya katulad nito. Ha? Nag-iba na po ang orasyon, mga kababayan. O tuloy. Kasi wala namang ebidensya eh. Ayaw. No, wala daw. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Oo. Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Wala daw ebidensya! Papayag kayo. Wala. Yorme Isko, para maging klaro po yung mga paglalahad ninyo patungkol sa pagkakasangkot ng presidente sa korupsyon, nariyan po si Attorney Baligod. Pwede ho kayong humingi ng mga ebidensya sa kanya, Yorme Isko. May mga video, may mga litrato. Mas mainam, magkape kayo, ipatawag mo, kwentuhan kayo. Alamin mo kung ano ang katotohanan. Para, sayang ho kasi, para hindi ho kayo magmukhang tuta ni Marcos. Sayang ho. Nariyan na po kayo. Sa Maynila, alkalde ho kayo. Sabi nyo, tatapusin nyo yung inyong termino, hindi kayo tatakbo sa mas mataas na posisyon. Mainam yan para mas mapaglingkuran mo ang mga taga Maynila. Pero sa palagay ho ba ninyo, buong Maynila, buong Maynila, makamarcos ba? Baka nga, dihamak na mas maraming DDS dyan sa Maynila kaysa sa mga loyalista nga. Di po ba, Mayor Isko, hindi po ba kayo nangihinayang na baka sa susunod na halalan itong 2028 na ito, baka hindi na po kayo mailuklok ng mga taga Maynila kasi pabawas ng pabawas ang mga botante mo at mga taga-suporta mo. Nako, sayang naman po, Yorme Isko. O ito, tuloy. Sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat panagot. Ngayon, kung sino pa mang matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Sandali. Yorme, let's follow. Sandali, Yorme Isko. Wala pong hinihiring tungkol sa flood control sa mas mataas na hukuman. Ang meron lamang po sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa Congress, meron ba tayo narinig dyan? Isang beses lang. Sabaw man yun, mga kababayan, di po ba? Pero sa Senado, hininto na po, Yorme. Hindi na po nila ipinagpapatuloy ang investigasyon sa flood control project sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala. Pero alam ng publiko kung sino-sino ang sangkot sa flood control scam na yan kasi merong listahan na inilabas ang 18 Marines. Kulang pa po ba yun sa inyo, Yorme Isko? Hindi po ako nanghihikayat na maniwala po kayo sa amin. Pero ito po ang opinion namin at ito po ang mga nalalaman namin, pinaniniwalaan namin, batay po sa mga inilahad ng 18 Marines na walang kapangyarihan, wala na po sa duty, hindi na po sila sundalo, pero naglakas loob kasi hudang mabingit sa kamatayan sila, kumbaga maituturing na yung kanilang isang paa ay nasa hukay na kasi nga, presidente ang binangga nila. Sino itong 18 Marines para maglakas loob? Pero hindi sila natakot, Yorme. Inilahad nila ang katotohanan. Sinabi nila na sangkot ang presidente kasi nakapaghatid sila ng pera sa bahay mismo ng presidente. Yorme, kung nakukulangan po kayo sa mga naririnig niyong bali-balita tungkol sa presidente, mismong 18 Marines po kausapin ninyo. Baka malinawan ho kayo at hindi ho kayo magmukhang tanga.
O, tuloy. Logic. Yes. Sabi niyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi niyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Saldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Eh alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example, si Associate na nakawan. Ang ganda ng tanong ni Banat Bay, mga kababayan, ha? Dito nahirapan si Yorme Isko na sagutin. O, tuloy po natin. President Marcos, pinsan si Speaker. O, yun na nga eh. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So, may kasalanan na si BP. That, Yorme Isko, hindi po tungkol sa litrato. Ang itinatanong ni Banat Bay, maliwanag ho yun, na hindi kikilos si Martin Romualdez kung walang basbas ng presidente. Yun po ang katanungan ni Banat Bay. Napunta ho kayo sa litrato. Simple na naman sagutin yun eh. Diba? Simple na naman sana sagutin yung tanong ni Banat Bay. Pero parang nahihirapan po kayo. Yorme Isko. Lagot ka ngayon sa taga Maynila. Ayaw na yata sa'yo ng taga Maynila. Ang ilan dyan parang magwi-withdraw na daw yata ng suporta sa'yo. Naku. Ang laking pagkakamali ng ginawa mo, sir. O, tuloy. may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamit sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera. Ayan na, sinabi niya, kung si Saldi umamin, edi papanagutin. Tama. Tama si Isko. Yun din naman ang gusto natin, mga kababayan. Umamin si Saldi, kaya karapat-dapat siyang panagutin. Kaso sa pag-amin ni Saldi, kasama nga ang presidente. Kasama pa ang may bahay ng presidente. Anak ng presidente, pinsan ng presidente. Sumunod na lang yung mga nasa listahan na yan, na mayroon ding mga insertion. Secondary na lang yan eh. Kasabay po sa pag-amin ni Saldico. Sangkot ang presidente, sangkot ang pinsan, asawa at ang anak. Yorme Isko. Bakit si Saldico lang ang papanagutin? Di ba? Kulang po Kulang po, Yorme. O, tuloy. Nang ganito, na mali-malit O inamin niya. O papanagutin natin. May tinuro siya. O di kasuhan natin. Ayan natin, halimbawa, tinuturo. May itinuro siya. O di kasuhan natin. Hindi mo mabanggit yung pangalan ng mga itinuro ni Saldico. Sino-sino ba? Sa palagay mo, Yorme, ang mga itinuro o pinangalanan ni Saldico? Di ba nga ang Marcos Jr., Martin Romualdez, o tsaka na lang yan si Sandro, tsaka na muna si Lisa. Yung magpinsan na lang muna. Di ba kaya magpinsan? Di ba? O, tuloy. Yeah, si Speaker. Meron daw silang anong tawag yan? Connivance. O di pa panagot yun. Oh. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something,
O they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka, din ba siyang kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si VP Sara, dali. Ako, dali. Yun na nga, Yorme Isko nakabase tayo ngayon sa chokaran mismo ni Marcos na si Saldico. Chokaran niya rin ni Saldico si Romualdez. Di ba? Magka-chokaran silang tatlo, Marcos, Romualdez, Saldico. Si Saldico ang may sabi. Imposibleng walang nalalaman itong mama na ito. Di ba? Bakit niya ikinanta si Marcos? Bakit ikinanta ni Saldico si Marcos? Kasi magka-chokaran sila, alam ang lahat ng mga ginagawa nila. Alam ang pagmamaneho sa kaba ng bayan. O ano, Yorme? Ha? Naniniwala ka na sangkot si Marcos sa korupsyon? Kasi sabi mo, chismis lang hindi kami makakapayag na chismis lang yon. Kita nyo? Anong ginawa nila kay Saldico? Pinaalis nila ng bansa, mga kababayan, di po ba? Para hindi makakanta rito. Ngayon, nagpupumilit silang iuwi si Saldico sa bansa natin, pero may ginagawa ba sila? Ang sabi nila, pinaghahanap daw nila. Pero, talaga bang pinaghahanap nila? Talaga bang desidido silang iuwi si Saldico sa bansa? Ha? Na ultimo nga, di umano'y pagkaka-aresto ni Saldico sa Czech Republic, fake news nga di umano, ayon sa mga kababayan natin. Nagsisinungaling di umano itong si Marcos. O di po ba, mga kababayan? Magka-chokaran po sila, Yorme. Ikaw, kachokaran mo noong high school ka pa lang, halimbawa na lang, imposibleng hindi ka nilaglag nun sa mga kalokohan na ginagawa ninyo. Halimbawa na lang, yung mga simpleng pagtagay-tagay na yan, bisyong mga pangbinata, o di ba? Imposibleng walang lumaglag sa'yo na kachokaran mo. Ganyan din po ang nangyayari ngayon sa inner circle ng Marcos Bangag administration. May kumanta na. Kumanta lang si Saldico. Ginampanan niya lang ang tama na malaman ng publiko na si Marcos Jr. at Romualdez ay sangkot sa korupsyon sa flood control, Yorme. O, tuloy. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, yung manyanga pala. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainland. Nilalayo niya na yung kwento naabot niya na sa nyanga-nyanga, mga kababayan Hindi niya po talaga madiretsa ng sagot ang tanong ni Banat Bay. Bagay, hindi na po natin kinakailangan panghanapin talaga na sagutin niya ang tanong ni Banat Bay. Doon sa simula pa lang Sa tanong pa lang ni Jay Guevara, mga kababayan chismis lang daw. Ayos, chismis Alam mo naman sa downtown. Kami matidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. Ang layo na. We are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yan? Ano sinabi? Ano yung nag-gaibi, nagbota ng Jape? Ang pera kay BP Sara. Sabi lang niya yun Yes. Di ba? So yung akin... Sige, ganito. Ipagpalagay nating totoo itong sinasabi ni Yorme Isko na na-associate lang si Bongbong Marcos. Kumbaga, ang ibig niya kasi sabihin dito sa na-associate, iba ang gumawa, mga kababayan, ng korupsyon, nadadamay lang si Bongbong Marcos. Sa madaling salita, ang gumawa ng korupsyon, kunwari,
Ay, hindi ko narwari. Talagang totoo ito. So, ang gumawa lang ng korupsyon, si Martin Romualdez. Dahil nga, pinsan niya, si Marcos, pinsan ni Romualdez si Marcos, no, mga kababayan, gumawa ng kalokohan, pag nanakaw si Romualdez, nadadamay si Marcos. Yun po ang ibig sabihin niya sa na-associate lamang di umano si Bongbong Marcos. Eh, ang tanong po, Yorme Isko, bakit si si Marcos hindi niya kayang pakasuhan ang pinsan niyang si Martin Romualdez? Doon kasi lalong naghinala ang tao Yorme Bakit hindi pinakakasuhan ni Marcos si Romualdez? Na ang isip tawag dito, ang hinala ng ating mga kababayan kaya natatakot si Marcos na kasuhan si Romualdez, maaaring sumingaw ang katotohanan at iba pang mga katotohanan na hindi pa nailalahad ng 18 Marines. Magmumula mismo kay Martin Romualdez. Di ba? Mismong si Martin Romualdez ang maglaglag sa sarili niyang pinsan. Kaya siguro, hindi pinakakasuhan ni Marcos si Romualdez. Yorme Isko. Diba, Yorme? Kung na-associate man si Marcos, kami, hindi kami naniniwalang na-associate lang o damay lang si Marcos. Kasi sila yan. Bira naman, oo. May mga kumanta na nga, hindi pa natin pinaniniwalaan. Yan ang mahirap sa ating mga Pilipino Naghahanap tayo ng ebidensya. Ngayong meron ng kumanta, nagsasabi ng katotohanan, ayaw namang pakinggan kung ano-ano naman na magiging rason na associate, na damay lang, sinisiraan lang. Putang ina, bakit hindi natin paimbestigahan? Diba? Puro tayo kuro-kuro, puro tayo duda. Ba't di pa imbestigahan si Marcos? Hindi magagawa yan ngayon, mga kababayan. Ako na rin ang sasagot sa katanungan ko na sana pa imbestigahan si Marcos. Hindi ngayon mangyayari yan. Sinong tanga na presidente na paimbestigahan niya ang sarili niya sa korupsyon? Di ba wala? Abay, naturalmente, i-deny ni Marcos yan at ng mga kaalyado niya. Ganyan lang kasimple. Pero, ang topic natin ngayon, si Isko, tungkol sa mga sinasabi niya. At ang mga korupsyon pa rin. Hindi natin ito titigilan. Huwag po nating tapusin itong usapin na ito, mga kababayan. Hindi pa po tayo tapos dito. Tinatakpan po nila ito ngayon ng kung ano-anong isyo. Tuloy. Pinakamabisa sa ating mga Pilipino. Ito naman, in conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. Kasi minsan, nakakainis talaga. Dahil nakakakonsume, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisyo na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yun, talagang mabubwisit ka at gusto mong ilagom. Lahat tayo may kasalanan. Lahat kayo walang iya. Ano na? Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Yun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Yan! Ang gusto naming mangyari, Yorme. Papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon. Pinangalanan na nga si Marcos Chismis pa rin. Paano na po ang susunod na henerasyon? Kayo na ho ang may sabi niyan, Yorme. Kawawa ang susunod na henerasyon. Kung hindi matatapos o matuldukan o masolusyonan itong korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, mangyayari ulit ito sa mga susunod pa na mga
administrasyon. Pero sinisigurado ko, malabong mangyari ang korupsyon sa administrasyon ng mga Duterte. Sa mga susunod pa na mga magiging presidente maliban sa Duterte, mangyayari ulit, magbabalik ulit itong korupsyon na ito kasi ang iisipin ng panibagong presidenteng uupo, nalusutan nga ni Marcos eh. Hindi nga nakulong si Marcos, nakalusot nga eh. Gawin din natin. Di ba, mga kababayan? May concern ka naman pala sa susunod na henerasyon, Yorme Isko. Di sana, ngayon pa lang, nakita mo na ang korupsyon at kung sino ang mastermind. Huwag mo na ipagpilitan na chismis lang. May mga kumanta na, Yorme. O ito. Tayo. So, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos. Ang tanong ko nga eh. Ang ganda ng tanong ni Banat Bay, Sabi niya, Yorme, you're saying na, ano nga yun, ulitin na lang natin. Tuloy natin, Ang mga anak natin. Doon tayo. So, Ayan na. you're not saying na totally clean si Presidente Marcos. Ang tanong ko nga eh. Totally clean pala talaga. Talagang sinagad ni Banat Bay ang tanong eh. Sinasabi mong malinis. Totally malinis si Marcos. O ito, sagot ni Yorme. Hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall. Nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. Nilalayo niya yung tanong, mga kababayan eh. Hindi, simple lang sagot ng tanong ni Banat Bay eh. Yorme, sinasabi niyo po bang totally malinis si Marcos? Napunta na po tayo sa mga tauhan niya sa Maynila. Di umano, baka daw may kumakalawit sa lungsod ng Maynila. Hindi ho yun ang magiging sagot sana. Simple lang po eh. Yes or no. Tapos. Pero hindi niya po madirekta, mga kababayan. Maaaring nangangamba din itong si Yorme Isko na alam niyang maraming DDS sa Maynila. Ngayon, isang kaunting pagkakamali sa mga isasagot niya, matutumbok at malalaman ng mga taga-Maynila kung ano talaga ang kulay nitong si Yorme Isko. Wala na, Yorme, tumbok na po eh. Alam na po ng mga taga-Maynila kung ano ho ang kulay ninyo. Naku, pagbutihin nyo na lang po yung inyong pamumuno dyan sa Maynila. Sana hindi magtanim ng tampo ang mga taga-Maynila sa'yo. Sa susunod na halalan, sana iboto ka pa rin nila. Pero sa palagay ko, nabawasan na po ang mga taga-suporta mo, Yorme Isko. Sigurado ako dyan. Sigurado ako dyan. Bawas na ang mga taga-suporta mo. Medyo tagilid ka na sa 2028 election, Yorme. Tuloy. At totoo yung sinabi mo kanina, Bana. Yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, papaligtarin ko ng palalakihin ko. Yun naman pala eh. Ikaw na may sabi eh. Kapag kami nangangalawit, diyan sa Maynila, may nangungutong na mga tauhan mo sa traffic, mga pulis o ano man, traffic management man, na mga tauhan mo, nangalawit ng utong diyan, pananagutan mo sa taong bayan, ikaw mismo may sabi. May nangalawit nga, may nagnakaw nga, di ba? Which is, ito yung pinsan mismo ng presidente at napakarami pang mga nakalista. O di kasalanan po ni Marcos. Kung mananagot yung mga nagnakaw, isa rin si Marcos sa mananagot. Ganun po ba, Yorme? Sa'yo po mismo nang galing eh. Presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Provincial director? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president.
Senate or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perfecto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. A mastermind nga talaga. Ayun. Si Bongbong Marcos. Hindi niya nasagot, mga kababayan, ng maayos yung yung katanungan ng taga Vox Populi. Hindi niya po nilinaw na si Marcos, oo, isa sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Wala tayong narinig na ganyan. Sinesegue niya po yung mga yung mga sagot niya, mga kababayan, para lang makaiwas siya sa pagtumbok mismo kay Marcos na sangkot sa pagnanakaw. Pero obvious at halata po sa kanyang mga naging sagot, mga kababayan, na mas matimbang ng kapiraso ang Marcos administration. Di ho ba, mga kababayan? Mas matimbang sa kanya si Junior Bangag. Ayan. Mga kababayan, yun po ay aking opinion lamang at ang aking tawag nito, reaksyon sa mga sinabi niya sa interview. Kayo na lamang po ang humusga. Lalong-lalo na kayong mga taga Maynila kay Yorme Isko Moreno, mga kababayan. Okay, eto pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa pagtataka. Ayan nagtataka kasi talaga tayong lahat, mga kababayan Sino ba talaga? Ayan, nagtataka tayo kung si Marcos pa ba talaga ang presidente natin? Kasi katulad po niyan, ayan magkaiba po ang itsura nila, mga kababayan. Tuloy, napatanong ang nag-post nito, saan ka pa dito, Ngag? Sabing ganon. Ayan nakikita ho ninyo mismong litrato, meron pong petsa yan, mga kababayan. April 12, 2026, 8:02 p.m. ng gabi. Ang isa naman, April 12 pa rin po, mga kababayan, 2026, 6:44 p.m. naman. Hindi magkalayo. Ang diferensya ng oras, mga kababayan. Hindi magkalayo. Pero sa mukha ng dalawa na yan, magkalayo sila. Yung isa, napakapayat na, itong 6:44 p.m. Yung isa naman, nagpakita ng mas gabi pa, alas 8:02 ng gabi, bumilog yung mukha, nagkalaman, hindi na upayat, tumaba. Tuloy, ang hinala ng ating mga kababayan, baka mayroong kadobol itong si Junior Bangag, mga kababayan. Baka may kadobol. Yan po. Pwede po bang mangyari? Ay, pwede ho. Bakit? Ito, basahin ko po itong nahagilap ko po kanina sa aking pagre-research, mga kababayan, na meron nga talagang kadobol ang Marcos Sr. na pwede pong mangyari sa Marcos Jr. Ito, basahin ko. Nagngangalang Jesus Quevenco, mga kababayan. Jesus Quevenco, sometimes spelled Cubenco. Ayan. Was a Negros native who served as a body double for former Philippine President Ferdinand Marcos Sr. during his 1965 presidential campaign and early presidency, mga kababayan. Si Cubenco, di umano, ang minsan na mga dumadalo sa meetings, imbes na ang Marcos Sr. Si Cubenco din, ang minsan na sinasama di umano ni Imelda sa mga event kapag napapagod na ang Marcos Sr. Kasi nga may sakit din yon, mga kababayan, di po ba? Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang ilan sa mga litrato, mga kababayan, ng
Marcos Sr. at nitong si Mr. Jesus Cubenco. O ayan o. Ayong medyo matangkad, si Marcos Sr. ho yan. Yan talagang legit. Yung medyo bababa na kaunti ang height, yan po si Jesus Cubenco, mga kababayan. O, meron pang ibang litrato. Ito naman. Ayan ha. Cubenco, Jesus Cubenco, he is a Ferdinand Marcos look-alike. Cubenco doubled for the late president in some occasion. Ayan o. Kasama niya po mismo, mga kababayan, si Imelda Marcos. Siya mismo si Jesus mismo ang ipinapakilala nitong si Imelda Marcos sa mga ilang mga okasyon. At minsan daw nagkaroon ng okasyon, mga kababayan, na wala itong si Marcos Sr. Dumating ngayon ang mga guest, ang mga inimbita, kinamayan itong si Jesus Cubenco. Sa buong pag-aakala nilang si Marcos Sr. pa rin yun. Yung pala, ang kadobol lang. Ito, picture, mga kababayan, kumakalat po ngayon sa social media. Ayan o. Father and son, look alike double. Ayan o. Etong isa, question mark, may question mark sa ulo. Ito di umano yung kadobol ni Marcos Jr., mga kababayan. O, yung isa dyan, yung tumabingi yung pangakaunti, si Marcos talaga. Madali lang naman po i-identify, mga kababayan, kung sino ang totoong Marcos. Simple lang. Sa pangalan po tayo magbase, mga kababayan. Kapag ka nagduda na ho kayo at yung impish na mukha ng Marcos, totoong Marcos Jr. na nakikita natin ngayon, di ba pumayat na nga siya, kasi nga ang sabi ni Claring, hindi na masyadong kumakain si Marcos Jr. kasi piling-pili na lang di umano yung kanyang mga kinakain. So, matik, magpapayat ho talaga yung mukha. Yung araw ng kagitingan, nakita natin, ang taba, sumigla, nagkaroon ng kaunting bilog ang tiyan, na para bagang hindi dumaan sa pagjejeta, pagpapapayat o pagbaba o paghina ng pagkain na sanhi ng kanyang mga kinapayat o kanyang pagkapayat. Kinagabihan nun, naglabas ng video ang Presidential Communications Office. Video ni Marcos, kitang-kita natin ang payat. Kinaumagahan, araw ng gagitingan, na ba nagulat tayo ang taba? Pero, hindi pong ngiwi ang bibig. Mga kababayan, yung pangalan po, ang pagbabasehan natin, simple lang, ganun lang kadali. Pangalawa na lang po yung pagpayat. Kasi pwede naman sabihin natin, baka kumain na, kaya medyo tumaba-taba na. Pero hindi ho. Kapag ka diverticulitis ang sakit, piling-pili na po ang kinakain yan. Kahit nga suka, bawal na yan eh. Kahit na mga citrus fruit, bawal na ho yan. Siguradong papayat talaga ang tao na mayroong ganitong sakit. At yung sakit na yan, patungo ho yan, mga kababayan. Pag lumala, ang magiging kinalabasan ho niyan, colon cancer ho. Ano ba? Ay tsura ng taong mayroong colon cancer. Butod ang tiyan, payat ang pangangatawan, pati ang muka. Bakit po? Ang taba ng Marcos na nakita ho natin sa araw ng nagitingan. Samantalang nung kinagabihan, naglabas ng video ang Presidential Communications Office, ang payat-payat niya na. Ayan nakikita niyo naman, mga kababayan, ng picture. Magkahawig sila, di ba, ni Marcos? Pero lilinawin ko, hindi ko po ipinapakalat na merong double si Marcos, Ito'y duda lamang po ng ating mga kababayan. Kita nyo nga, picture lang yung ating pinakita. Hindi tayo sigurado dyan. Yung duda ng ating mga kababayan, maaaring totoo, maaari ring hindi. Pero, dahil nga sa nagawa ng Administrasyong Marcos Sr. na kumuha ng double,
Magagawa din kaya ngayon sa administrasyon ng Marcos Jr., mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.